Hi mga ka-truth, welcome back sa channel kung saan ang katotohanan ang bida at hindi ang pagpapanggap. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue na umuugong sa community ni Medeth, yung tungkol sa dating number 1 defender niya na ngayon, certified basher na, yes, you heard that right. Kaya kung gusto mong malaman kung anong meron sa likod ng biglang pagbago ng ihip ng hangin, stay tuned. Alam nyo, mga kaibigan, nakakagulat talaga kung paanong ang isang taong dati ay handang ipaglaban si Medeth sa lahat ng laban, ay ngayon, tila galit na galit at panay na ang banat. Bakit kaya? Anong nangyari? Ang masakit na katotohanan, tinanggal siya bilang defender reactor ni Medeth. Hindi natin alam ang buong detalye kung bakit, pero ang malinaw, masama ang loob niya. At dahil sa sobrang sama ng loob, ayun, ngayon ay certified basher na siya. Ngayon, eto ang tanong, bakit ganun ang naging reaksyon niya? Ibig bang sabihin, kaya siya nagtatanggol noon ay dahil sa posisyon, dahil ba gusto niya ng special treatment, o dahil lang ba gusto niyang magmukhang close kay Medeth? Kasi kung totoo ang sinasabi niya ngayon ay masama ang ugali ni Medeth, bakit hindi niya yun nakita noon? O baka naman nakita na niya, pero pinili niyang manahimik kasi may benefit siya noon. At eto pa, ngayon, may mga sinasabi pa siya laban sa isa pang reactor na independent at hindi nakikisawsaw sa issue, kesyo, panay ang dikit kay Medeth para lang sa views. Pero teka lang, di ba siya rin tinataboy na sa mga community ni Medeth na huwag na mag-reaction kay Medeth dahil pawang negativity lang ang kanyang banat? Pero tingnan nyo ayaw umalis. Kapit Toko, sino ngayon ang nangangailangan ng views? Di ba obvious ang ex-defender na ito? At araw-araw na nakadikit kay Medeth, bakit nung siya ang nakikinabang, okay lang, pero nung hindi na siya parte ng inner circle, bigla siyang naging certified basher. Mga ka-truth, ganito kasi yan, ang totoong support, hindi nakabase sa position o clout. Kung totoong mahal mo ang isang public figure, you can either give constructive feedback privately or simply walk away silently kung hindi mo na kayang i-support. Pero yung babaliktad ka, tapos ibabash mo araw-araw, hindi yun, truth teller. Ang tawag dun, bitter. Lumalabas lang na ang motibo ng taong to ay hindi talaga pagmamalasakit kundi recognition at validation. At nung nawala yun sa kanya, ang bilis niyang bumaliktad. Sabi nga nila, give people power and you'll see their character, take it away, and you'll see who they really are. So anong natutunan natin? Huwag tayong basta-basta magpapadala sa mga taong biglang nagiging vocal pag hindi na sila parte ng eksena. Observe their patterns, kasi minsan, hindi talaga sila naglalabas ng katotohanan, naglalabas lang sila ng sama ng loob. At para sa mga independent reactors na nadadamay, keep doing, hindi nyo kailangan magpaliwanag sa mga taong minsan din namang naging ganun sa posisyon. Medeth, keep pushing, sa dami ng bashers, huwag mong kalimutang mas marami pa rin ang totoong supporters. Kung agree ka sa sinabi ko, hit that like button, comment below kung anong take mo dito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang real talk content tulad nito. Tandaan, ang katotohanan, hindi nasasaktan ng chismis, pero ang insecure, nasasaktan ng totoo.